hapon po sa inyong lahat. Welcome sa ating pong Sweet Hour of Prayer. So tayong pong lahat ay nananampalataya sa ating Panginoon na sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, tayo po'y kanyang iniligtas at tayo binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay tapat, Diyos na makapangyarihan at sa kanyang pangalan ay walang imposible. Mga kapatid, ito po ang Diyos na ating sinasamba. Kaya ngayong hapon, simulan po natin sa isang awit, I know whom I have believed. Basta po mga minamahal na kapatid sa Panginoon at salamat po sa oras na ito. Purihin po ang Diyos at sama-sama po tayong muli mag-aaral po ng kanyang salita. Ang ating pong devotion sa oras po na ito ay magmumula sa aklat po ng mga taga Thessalonica. Sa ating pong mga tahanan, let's open our Bible in 1 Thessalonians chapter 2 verses 1 to 4. Akin pong babasahin sa wikang Tagalog, Sabi po dito, mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo.
Alam ninyong hinama kami't inalipusta sa Pilipos. Ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita. Ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian o masamang layunin o sa hangad naman din lang. Verse 4, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita, nangaral kami hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat ng ating mga puso. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Aming Diyos na dakila, amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin, sinadakila sa oras po na ito. At ang aming hiling ay tulungan kami, gabayan kami o Diyos, bigyan ng katalinuhan sa patuloy na pag-unawa, Panginoon, ng iyong salita. Gamitin niyo po inyong lingkod na may hayag po ito ng may kalinawan. Ito po sama-sama naming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ano po ang makikita natin sa mga bersikulo na atin pong binasa? Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa church sa Thessalonica. Kung babalikan natin yung chapter 1, ay makita natin doon yung kung paanong naging huwaran, yung iglesyang ito sa Thessalonica, kung paano sila naging huwaran. At naisip ko lang po, as CBF family, ano kaya yung ating magiging testimony, o paano mo gustong maalala ang CBF? Ito ba ay isang huwaran? So ito po ang ginawa nila Apostol Pablo, ang paglilingkod kung bakit naging huwaran ang church na ito sa Thessalonica. Ito pong makikita natin sa mga bersikulo na ating binasa. Unang-una po, ang sabi po dito sa verse 1, mga kapatid, kayo na rin ang nakakalam na hindi nawala ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. So sa panahon po nila Apostol Pablo, sila po ay naglingkod, at ang kanilang paglilingkod sa kanilang panahon, ang sabi po dito ay hindi nawalan ng kabuluhan. Napakaganda pong encouragement po sa atin, sa ating panahon bilang mga mananampalataya, bilang mga sinasabi nating tunay na Kristiyano, mga tinawag ng Diyos. Ano po yung encouragement po sa atin? Our labor is not in vain in the Lord. Hindi po mawawala ng kabuluhan ang paglilingkod po na ating ginagawa para sa ating Panginoon. Ang tanong po ngayon, kumusta mga kapatid ang ating pong paglilingkod sa Panginoon? Sa kabila po ba ng mga pagsubok, unti-unti, ng hina, at umayaw na? So sana po ay hindi ganoon ang mangyari. At ito po ay napakagandang encouragements po sa atin, sa bawat isa. Ano po ang sinasabi dito? Kailan may hindi nawala ng kabuluhan ang paglilingkod nila Apostol Pablo? At ngayon po, sabi ko nga po, yung ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon, ito rin po ay hindi mawawala ng kabuluhan. Kung titingnan natin sa 1 Corinthians 15:58, ano po ang sabi dito? So tingnan po natin ano po ang sinasabi sa 1 Corinthians 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. What a great comfort and encouragement po, mga kapatid. Kumusta ang ating paglilingkod sa Panginoon? Patuloy ba itong tumatatag? Hindi ba ito natitinag? Patuloy ba tayong nagiging masipag, always abounding in the work of the Lord, sa kabila po ng mga pagsubok na dinaranas natin sa ating buhay? At sa panahon nila Apostol Pablo, ay dumanas rin po sila ng napakaraming mga pagsubok. Ano po yun? Ano po ang sabi sa verse 2? Alam ninyong hinama kami't inalipusta sa Pilipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos ng lakas ng loob na ipahayag sa inyo ang magandang balita.
Ang Diyos mismo ang nagbigay ng lakas ng loob kina Apostol Pablo para may pangaral ang mabuting balita. No? At hindi ang dinanas nilang mga pagsubok ng mga panahon po na iyon. No? Hinamak sila at inalipusta dahil sa Panginoon. At sa panahon po natin ngayon, dumaranas na ba tayo ng ganitong mga pagsubok na ikaw ay aalipustain, lalaitin at hahamakin dahil sa Panginoon? No? So hindi pa tayo dumanas ng mga ganitong mga pagsubok. Ang mga pagsubok natin ay yung mga natural, no? Natural na mga pagsubok lamang po. Pero ang encouragement po sa atin dito, ano po ang sabi? Ang Diyos mismo ang nagbigay ng lakas ng loob. At yung Diyos na nagbigay ng lakas ng loob sa kanilang panahon, yun din po ang Diyos na magbibigay ng lakas ng loob sa atin. Sa patuloy nating paglilingkod sa Panginoon. No? Ngayon pong 2021 ay simula pa lamang po ng taon. No? We can reassess ourselves kung ano yung mga bagay na hindi natin nagawa para sa Panginoon noong nakaraang taon. So marami po ito. At ngayon ay pwede po natin muli itong simulan. No? Alisin natin o bawasan natin yung mga bagay na inaakala natin na pumipigil o humahadlang sa paglapit po natin sa ating Panginoon o sa pagtupad natin sa pagtawag sa atin ng ating Panginoon. There is struggle, yes, but the promise of God, no? In Matthew 28:19 and 20, sabi ng Panginoong Jesus, all power is given unto me. At ang pangako niya, He will be with us unto the end of the age. No? Napakagandang pangako po ng ating Panginoon. He promised His presence. He promised His power in Acts 1:8. No? Na tayo ay magiging witness, pero yung kapangyarihan ay tatanggapin natin. Yan po yung mga pangakong pwede nating panghawakan. And in this verse, ang pangako po ng Panginoon, siya ang magbibigay ng lakas ng loob. No? For us to be able to do the task that He has given us. Yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ano po ito? Ang sabi po dito sa verse 4, no? Pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ang mabuting balita. Kumusta naman po, no, ang pagwi-witness mo? Ang ating pagbabahagi ng salita ng Diyos, no? Lagi po nating aalalahanin, sabi po sa verse 1, our service is not in vain in the Lord, and God will give us the courage. Ano? Sa ating pong panahon, tayo pinagkatiwalaan, tayo po yung mouthpiece, ano? Ng Panginoon. Kaya nga pinagkatiwala po sa atin ito. Tayo po yung mouthpiece ng Panginoon. Tayo yung gagamitin niya para magpatuloy po yung pagbabahagi ng kanyang salita, yung mabuting balita. At lagi po nating tatandaan, lagi po nating alalahanin, yung ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon, ang nakasalalay po dito ay kaluluwa, no? Kaluluwang mapapahamak po kung hindi natin gagampanan po yung ating pagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Always remember that, no? Kaluluwang mapapahamak po sa atin pong mga kamay na kasalalay. No? So, unang bagay ay hindi masasayang po ang ating paglilingkod sa Panginoon. Lagi po nating tatandaan yan. No? Bawat oras, bawat minuto, bawat linggo, buwan na ating paglilingkod sa Panginoon, ito po ay may halaga sa Kanya. No? It is valued by God. At natutuwa po siya dito. Makitang tayo ay patuloy na naglilingkod sa Kanya. Always abounding in the work of the Lord. Pangalawa, sa kabila ng ating daranasin ng mga pagsubok, siya mismo ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob upang magampanan po natin ito.
In verse 3, ano pong sabi dito? Ang pangangaral namin ay hindi batay sa kamalian o masamang layunin o sa hangad naman din lang. No? Meron pong mga naglilingkod, nangangaral, subalit ang nais po nila ay mga personal na pakinabang. So tayo po bilang tunay na mananampalataya ay hindi po dapat ganito ang ating paglilingkod, no? To please man. Sabi po doon sa verse 4, no? Tuloy ko na po sa verse 4, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangaral kami hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat ng ating mga puso. Alam niyo po mga kapatid, the biggest mistake that you will commit in the ministry is to please man. Tandaan po natin yan. Yan po yung sinasabi dito ni Apostol Pablo. Sa atin bang paglilingkod, sino ba ang binibigyan natin ng kalukuran? Ang Diyos o ang tao? Ang aking sarili o ang Diyos? No? Yan, lagi po nating tatandaan yan. Ang bibigyan natin ng kasiyahan ay ang Diyos. Hindi po ang ating mga sarili, hindi ang tao. No? Dahil kung ang pinaglilingkuran mo ay tao, sigurado po ako mapapagod ka sa paglilingkod. No? At higit sa lahat, yung paglilingkod mo ay walang kabuluhan. No? Sayang naman po kung ang iyong paglilingkod ay mawawalan lamang ng kabuluhan. Subalit, kung tama ang ating paglilingkod sa Panginoon, it is valued by God. Mahalaga po ito sa Panginoon, and our labor is not in vain in the Lord. So purihin po ang Diyos, no? At tayo ay pinagkatiwalaan ng mabuting balita ng kaligtasan, no? Napakasarap sa pakiramdam sa isang tao na ikaw ay pagkatiwalaan. Naramdaman nyo na po ba yan sa inyong mga sarili na sabihin sa iyo na ikaw ay aking pinagkakatiwalaan? At ganyan po ang ginawa sa atin ng Panginoon. Ang sabi po dito ay ang Diyos ang nagkatiwala sa amin, sabi ni Apostol Pablo, at ngayon ay sa atin ng magandang balita. So kumusta po mga kapatid ang pagbabahagi natin ng mabuting balita? Nagagawa pa po ba natin ito? Nabibigyan pa ba natin ang kalukuran ng Diyos? No? So kung hindi po, sabi ko nga po ay itong 2021, simula pa lamang po ay we can start anew. Reassess ourselves, recommit ourselves, no? Para po mag-improve yung ating paggawa ng kalooban ng ating Panginoon, no? At ang sabi po dito, ito po yung napakaganda, no? Sa verse 4, ang Diyos ang sumisiyasat ng ating mga puso. Ibig sabihin po dito, binasa ko po sa English, God tested our hearts, no? May purpose po kung bakit dumanas ng mga pagsubok si Apostol Pablo. At sa ating panahon ngayon, bakit tayo dumaranas din ng napakarabing mga pagsubok? God tested our hearts, no? Matapos na tayo ay dumanas ng pagsubok, sabi po dito, no? After we have tested, there will be a great comfort to those who aim to please God. Yan po yung napakagandang pangako ng Diyos, no? There will be a great comfort kung tama po yung ating paglilingkod sa Panginoon, no? Ang tanong lang po, kapag dumanas tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, ano po yung ating magiging response? So ito po yung paalala sa atin. Napakaganda po ng paalala sa atin sa mga bersikulo na ito. Our labor is not in vain in the Lord. At habang tayo naglilingkod po sa Kanya, ano, God will give us the courage, ano, lakas ng loob upang magampanan po natin ang mga bagay
na kailangan natin gawin, at yung kanyang presensya, yung kanyang kapangyarihan na ipinangako po sa atin ay palaging naandiyan. At yung pangatlo po ay hindi natin kailangan bigyan ng kasiyaan ng tao kundi ang Diyos, dahil ang Diyos naman po ang sumisiyasat ng ating mga puso. No? Nakikita niya kung ano yung iyong intentions. So ito po yung mga bagay na kailangan po nating palaging tatandaan as we continue to serve the Lord and give glory to Him. So yun lamang po, at tayo po lahat ay manalangin. Aming Diyos, dakila, salamat po muli sa yung salita namin pong napag-aralan. At ito po ay nagsilbing kalakasan ng aming spiritual na pamumuhay. Gamitin mo po ito bilang kalakasan namin as we continue to serve you, Lord. At ang lahat po ng papurit pa sa salamat, ibinabalik po namin sa inyo sapagkat ito'y dalangin namin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Maraming salamat, Pastor Rolly, sa mensahe mula sa salita ng Panginoon. Dito po ating natutunan na yung ating pong paglilingkod ay hindi mawawala ng kabuluhan. Kaya tayo po'y magpatuloy sa ating pong buhay pananampalataya kahit tayo ay dumaranas ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay. Dahil alam natin na ang ating Panginoon ay siyang magbibigay sa atin ng kalakasan. At ganoon din ating pong tandaan na ang ating pong pinaglilingkuran ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya maraming salamat sa paalala ngayong hapon. So ngayon po ay dadako na tayo sa ating pong prayer time. Ang ating pong prayer list ay makikita po sa ating screen. At ito po ay ating insinend sa CBF PrayerNet at CBF Bulletin. So kung meron po kayong mga kasama, pwede na kayong mag-gather at magkaroon po ng panahon para sa sharing time. Kung gaano ang ating Panginoon ay mabuti at nag-iingat sa atin sa buong isang linggo. At ganoon din kung ano po ang ating natutunan ngayong hapon. At pagkatapos nito ay pwede na po tayong manalangin. Kaya maraming salamat po sa bawat isa na patuloy nakikisama sa pananalangin at nawa ipagpalain po kayo ng ating Panginoon. For our Community of Biblical Faith announcement, all our brothers and sisters in CBF are encouraged to attend the live streaming of our prayer meeting every Wednesday at 5 p.m. on our Facebook page, CBF Livestream. Let's continue to focus on Jesus and be strong in faith. Trust in God always. See you all on our prayer meetings. Keep safe and God bless.